Hello, hello. Mga idol, limpyo ta diri og manok og isda. Matambaka. Matambaka. Ang kilo sa matambaka diri kay 300 ang kilo sa matambaka diri sa Sambal. Tas kaning manok konsumohon sa sudan. Sanin ko ng mga idol. Limpyuhan. At saka mano-manong hihilain ng mga nasa magkabilang dulo ng tramline. Dagkon na ite, dagkon. Paritong lubi para Manok. umanda. Tulo. Unsa? Dalawang minuto lang ang biyahe, pero talaga namang buwis buhay. Isang maling galaw lang kasi, pwedeng mahulog ang sakay nito. Sa humaragas ang kilo. Sudan mga idol. Manok. Pero di ko mukha og manok. Ang silid sa bawat pasahero, 20 pesos. Sa isang araw ay nakita kami ng 400 din ang bawat isa sa amin. Minsan, pag wala pang bayad, napabayaan ko na lang kahit na maglangoy sila dyan, Ano to? lulunod pa sila. Ang pinakamalapit Lubot daw mga na idol, silay na maaaring paano to pamili gisol? ng mas ligtas na luod. mga residente. 2 oras pa ang layo. Doon Manok. talaga Di ko mukha og manok mga yung idol. full park. Kasi doon na mayroong konkretong tulay. Malaking tipid sa oras, malaking tipid sa pagod. Chicken joy kamo chicken joy. Kapag tumataas ang tubig sa Busuanga River, bunsod ng ulan, tanging ang tramline lang na ito ang inaasahan ng lider ng katutubong Pero, buhid ng yan na Juan, si Aibong para makapunta sa bayan at ng mga bumili adobo, ng adobo. asin. Itong area na Kumukha ko mga idol. nakakulong kami sa ilog. Di ko mukha mga idol. Pagkapwesto ni Aibong, maingat at marahang hinila ang lubid. Masakit ka sa kamay, lalo itong mabigat ang karga. Sa una, mukhaong ko ni mga idol. Ligtas na siya nakatawid. Maraming salamat at nakatawid. Mahirap po talaga pag ganito tagulan, lalo na po kung may mga sakit sa amin, katiis na lang po kami. Pero Bisaya, kaong ko mga idol. Para kay Bisaya. Akbo, ang pagtawid dito, may bukol kasi siya sa kaliwang bahagi ng kanyang likod. Natuba po ako. Nung bata pa po ako. Nagakit po ako ng puno tapos nalaglag. Pero parang baliwala sa kanya ang sakit nung nalaman niya na sa kabilang isla may paayuda. Kaya buhay siyang nagpalambitin. Nagakit po akong mahulog. Hindi ko mahulog ako. Baka malamig. Pero pagdating niya sa barangay, wala naman daw ang kanyang pangalan sa mga bibigyan ng ayuda. Mabuti na lang at pinakonsweluhan pa rin siya ng 15 kilong bigas. Ang naging tulong natin, maabot po ng 5 araw. Minsan lang po kami kumakain ng bigas. Pero pag tagulan po, hindi na po kami makalabas. Sinutaas ko yan. Kaya hindi po kami nakatawag. Naigutan po. Order mo ano yung mga idol. mga guys, mga idol. Order mo ano eh. Taong 2011, nung ipinatayo ang tramline sa barangay Manoot, para raw talaga ito sa mga produkto ng mga katutubo. Oh, Mingming. Yung mga na ni Mingming, oh. Mga lubot. Ang haba po nito ay
ay nasa 780 meters po. Nagkaroon lang po ng rechanneling nung ilog. Dahil na rechannel po, natumba po yung isang poste. So simula po noon, nag-stop na po yung operation kasi hindi na po siya ma-mechanize. 2 to 3 years na po. Para naman bigyan sila ng trabaho, ginawa ng paraan ng barangay para makinabangan ang mga existing cable na nandoon sa truck line. Sa local government unit. Siyempre may sabi yun, may pagbumilang din talaga. Kasi hindi siya sapat. Tapos, pag human mga idol, ang isda na po. Para sa ganang malaking proyekto. Naiiyak ako dahil ilang dekada na yung isda. Hindi ko yung nakasabang ng mga kanya ng mga 3 hanggang 4 na oras naman mula rito, ang bayan naman ng Bungabon sa Oriental Mindoro, kung saan sa tulay din umaasa ang mga guro estudyante at mga residente para makatawid. Pero dahil sa lakas ng ulan, ang kanilang hanging Hi! umigay. Pero dahil ito lang ang tanging daan patungo sa eskwelahan, wala silang nagawa kundi kung Sudan, Kusumo. ng mahigpit sa mga kinakalawang na Tapos, habang isda na po. binabaybay pa rin ang sirang tulan. Isdang matambaka. Isang malinghap Ang bangka. kilo, Hindi gisi sila ang bulsa. ng maragasang ilog. Malaking kilo din mga idol sa isda. 300. Meron pang Diyos ko eh. sanggol. Diyos ko eh. Diyos ko eh. Alas 4:30 ng hapon ang uwian noon ng mga estudyante ng Naswak Hatubuan Bangon Elementary School. Pero ang mga tumawid na teacher hindi na makabalik sa kabilang bahagi ng isla. Muli kasing lumakas ang agos ng ilog dahil sa sama ng panahon. Ay, ang buhay namin sa kabundukan. Kaya ang guro at misis ni Rudiven na si Angie sa eskwelahan muna nagpalipas ng gabi. Naalala siyempre, pero sabi ko nga, huwag kang tatawid hanggat wala ako doon. Kasamang nanatili ni Angie sa eskwelahan ang school head na si Russell. Hindi na kami makatawid kasi lalo nang lumalim yung tubig doon. So nung hindi naman nauwian ng mga guro namin, pag masama yung pong panahon, hindi sinali po ako dito. Ngayon nagkataon lang sama-sama kami dito kasi nga po ganun Right. nangyari po sa tunay. Ito na po ang sitwasyon namin dito sa aming Yan sa inyo mga idol, tigpislay yung po na. Kailan lang Ranto na yung isda niya. panawagan online. Ria, grabe. Nagpilit kami na magkaroon ng magandang tulay para lang makapag-aral ang aming mga anak at makapagtawid ang aming mga guro. Tapos ang mga pamayanan makakatawid din upang makuha ng pagkain. Nung nabalitaan ito ng MDRRMO, agad silang nagsasa ng rescue operation. Maaraw na noon, pero ang ilog nananatili mapanghamon. Hindi ko muna i-raise yung rescuers natin kasi kita lang yung daan. Malabuto. Dahil magkulap itong natataging daan lang natin. Dahil hindi na makadaan ang 4x4 na service ng mga rescuers, sumakay sila sa motor. Matapos ang halos isang oras na biyahe, narating ang tulad Timan. sa Sitio Balite. Surot na, huwag na mo kauna. Ang mga kawani, Ha? Bureau of Fire Protection, Huwag mo kauna. kakapit ng lubid sa Ha, tulay. kasi may mong gusto. Ang kakapitan ng mga Hmm. guro sa kanilang pagtawid. Bawal na Huwag mo hutda ang mga lubot. Kasi ang matira na lang po at yung bakal na ginamit nila bilang support. Kung man mo hutda. Nababad na sa tubig, lagi na po ito magkulap. Meron din ibang daanan, kaya lang malayo. Hindi makarating isang araw sa angin. Hutda na, hutda. Tala ng kumalma Sa man imo ha, dubo? Isa-isa ng Adobo imo ha? rescuers. Adobong kumo. Isda imo ha, isda. Ha? Isda imo ha, mingming. Dili ka tong manok. Ha? Mula sa kabilang Dado yung bahagi hanap. ng ilog, Udo. oras pa ang kanilang binuno bago narating ang eskwelahan.
Nung araw na yun, may pasok na ulit Dahil mo, ha? estudyante. Nakilala Dili ng ka aming tong team, chicken? ang teacher na si Ha? Hilda. Dili ka tong Nakapagandang chicken? dito na Enjoy. Oh, yun, very good. Yun po talaga ang aming tungkulin eh. Bilang guro, maturuan ang mga bata kahit man po ito ay nakaduluduluhan o kaligliban ng lugar. Okay. Yung mga kapwa niya guro, nagpalipas ng gabi sa eskwelahan, si Hilda, mas pinili raw na umuwi sa kanya ng masamang pabor. Kasi po wala pa ako sariling bahay dito. Talos malayo po talaga. Panangga niya sa masamang panahon ang kanyang kapote at helmet. Nakaready na po talaga ako. Para pagdating ko po sa kabilang tulay, ay sasakay na lang po ako sa motor. Pagsapit ng uwian, ang sumalubong kay Hilda, ang kanyang mister na si Felix. Ito po yung aking asawa. Sinundo na po niya ako dahil hapon na po. Araw-araw ko dito ang ginakatusundo. Dahil nga po, kailangan din po namin bumaba dito dahil marami rin po nga kami ginagabay ang mga bata. Hindi na nag-iisang umuwi si Teacher Hilda. Nag-holiday na rin po bukas kaya kami po ay maaga ng bababa. Kasama na kasi niya ang mga nag-stay in na guro. Sa araw na ito, susubukan muling tumawid ng ilog. May imo. Ang mga teacher, sinuotan ng life vest at helmet at saka isa-isang tinalian ng mga rescuer sa bewang. Kanay mo ha. Ang Oh. yun, Dili. nakakabit naman sa lubid na ikinabit ng BFP. Ito po yung magsusuba, lifeline nyo po para hindi po kayo dumiretso sa tubig. Isda daw yaha daw. Kaon sa isda. Dili, hambog po ganyan kung iring. Iring na mo nga. Ganyan hidre ba dili mo. Pero Tapos ang ginapakaon ako. tila, lalong tumaas ng hapong yun. Nanadili po yun. Sa kawayang papakan, hinahampas na ng malakas na So, dili na mo. Mga iring ba nga saag. Tas, guro. kan iring diri, manis balay. Mga rescuer Tas, sa pagtawid. akong ginapakaon. Sa kabili. Ang uban, dili na nagpuyo. At maingat na humahakba sa mga kawayan. Tay, botanay sa rep, te. Ding manok. Hanggang sa sinahilda, ligtas ng nakatawid. Habang ako ay tumatawid ko kanina ay safe naman po dahil meron po namang umaalalay sa amin sa tawid ng tulay. Ayon sa mga Yan, mga idol. mga teacher Mana? lahat ang kanilang Ang manok, na-rescue. iba rinit pa daw niya. Tapos ang isda, buta na to sa rep. Sumakay sila Hilda ng motor pauwi. Gabi na, nung nakarating sila ng kanyang mister na si Felix sa kanilang bahay. Kung may pagkakataon po sana, kahit po sana hazard, hindi na po mabuwasan yung Sita, kanyang kikitain. Ibang gasolina na lang po kami. Abre pa, hap. Ipinakita rin ni Teacher Yes, Hilda uy, ang sulod. sakong mga damit at sapatos na balak niyang ibigay Mingaw. sa mga estudyante ngayong mangyan. Jacket, Woo! dahil ngayon po ay tag-ulan na, so i-donate ko na lang po nga ito. Hinihintay ko lang po na maging So, maayos kanin. ang daan para madala ko na rin po papunta sa aming eskwelahan. Ayon sa DPWH, may plano na raw na gawing bakal ang tulay na nagdurugtong sa Sitio Tas manok. Balite at Sitio Naswa. Konsumo. At ang budget na Sudan. kanilaan daw para rito, 18 million pesos. Yeah. Ang nakasulat sa nakabalangrang tarpaulin Bye-bye. ng DPWH. Nababay na mga idol. Mitaas na kayo kong video. Nagkuha na ako sa isda o sa manok. Kaya na bahala mga idol. Huwag mag-like pa mo da. O mas nindot na mag-like mo da. Bye-bye. Simulan naman na raw nila itong gawin.